Kinalawang na kaya palitan na talaga. Tapos sira na rin yung mga bulitas niya. Tol, nakabili nga pala tayo nito. Set na siya sa Shopee. Nakabili ako ng panlinis sa Shopee at nagpalit ng ball race. Paano magpalit? Tara alamin natin. Yung last nating video mga tol ay nag-repaint tayo ng gas tank at chassis ni Kobe 240. So this ngayong araw naman ay samahan nyo ako. Magpapalit tayo ng ball race at magkakabit ng chassis. Nagmotor na nga ako para bumili. Kinalawang na kaya palitan na talaga. Tapos sira na rin yung mga bulitas niya. So sa taas okay pa naman pero set na kasi yan. Ito nga pala yung nabili natin. Ang tatak is KSR. 220 ko lang siya nabili. Titirahin din natin to ngayong araw. Lilinisin natin to ng pulido. Tingnan nyo naman medyo mayaman na siya sa puti. Sasama na rin natin to sa pagkabit ngayong araw. Nag-gloves muna ako dahil magrasa itong T-post. Una kong tinanggal itong dalawang lock sa ibabaw. Para naman matanggal yung nasa baba, kailangan natin ng special tools. Bali martilyo at Phillips screw yung ginamit natin dito mga tol. Diskarte dito ay pukpukin ng alternate yung magkabilaan. Medyo kailangan mo ring lakasan mga tol dahil may fit talaga kahit anong unit ang mga ball race. After ko matanggal ay nisprayan ko na agad ng degreaser mga tol para mabilis matanggal ang mga grasa. Sinabay ko na ring linisin tong manobela. Kunting kuskus ng liha para matanggal tong kalawang. Tol, ganyan pala siya kadumi. Tandaan na yan linisin. Ngayon bababarang ko pala siya ng degreaser. Siya kadumi mga tol. Dito naman tayo sa makina. Medyo lagi talaga ako nang gigigil pagdating sa kuskusan ng dumi at mga kalawang mga tol. Buti na lang nakabili na tayo sa Shopee itong brush coated wire brush. Tol, nakabili nga pala tayo nito. Set na siya sa Shopee. Babalan na lang natin dito sa impact. Malaking tulong ito para mabilis ang paglilinis natin. Kagandahan pa nito sa cordless impact wrench lang natin siya binabala. After nyan ay binanlawang ko na ng sabon at tubig mga tol. Pagtapos nyan, kinabit na natin yung tipos sa shock. Pero kailangan pa natin tanggalin yung dalawang takip ng mga ball race sa chassis. Dito pinukpok ko ng slant magkabilaan. Buti na lang din at dumating yung tropa nating mekaniko mga tol para tulungan tayo at mag-guide sa ating wiring. Sa pag-replace ng ball race mga tol ay yung tinanggal mo ay siya rin gagamitin mo sa pagkalang para mas even ang pagkakalagay. Ay alternate rin sa pagpukpok hanggang kabilaan para mag-fit ang mga ito. Puti pa ito nag-fit. Relasyon nyo hindi. Paano ni-replace ka na rin niya talaga? Hindi ka raw kasi magaling. Charot lang. Sa paglagay naman ng grasa ay solid na marami dapat dahil matagal ang lifespan ng ball race. 5,000 km ito bago i-check at umaabot ng 80 to 150 miles ang buhay. Ayun yan kay Google mga tol. Kayo mga tol, nakapagpalit na ba kayo ng ball race? Nilagay na rin namin tong handlebar. Tapos tong gulong, naka-shipper tire pala to mga tol. Nilagay na rin namin yung headlight at sa likod naman yung shock. Habang tinitira nyo yung wiring, ako naman yung naglilinis ng mga fairing sa loob ng CR. Kagandahan dito, ay nakabili tayo ng drill brush na binabala din sa impact wrench natin. Kaya naman, dito ay napapabilis lalo ang paglilinis natin mga tol. Sobrang dumi talaga na ito, maputik na. Luma na rin talaga itong mga fairings mga tol. Shoutout muna tayo mga tol sa mga naka-Mio Sporty dyan, na naka-Mio 1 yung muka. Pa-comment na rin kung nasaan umabot yung video na to. Lang. Bye-bye.